tawo na yata sa mga disipulos ni Juan, mga disipulos kan Fariseo nagaayon tapos ngaya ansay mong disipulos dae. So obvious na marhay na ining si Jesu Kristo pinag-consider kan mga tao bilang salong religious person. Kaya mo yan indang maaraman. Nga tayo giday mo ginigibo sa mga ginigibo kan ibang mga relihiyosong tao. Ining other religious people, nasabi ta na nga ni, iyon sa mga disipulos ni Juan, as in disipulos kan mga Fariseo, parehas na grupo, mga sikat ini kan panahon. Parehas na grupo, marhayan, kumbaga track record kay itong panahon. Siguro arang tanan na ining si Juan, he was well received as people from Judea, from Jerusalem, nagduduman sa kadlagan, duman sa wilderness, tangani na mabunyagan sa ni Juan Bautista. So, first century na Jewish historian si Josephus, pinagsabi sa tuya na ang mga Fariseo, they were highly regarded in their own day on account of their entire virtuous conduct. Sa saindang ginigibo, pati naman duman sa mga pinagtutukdo ninda. And ining duwa mga katiwala, they fasted for two very different reasons. Siguro itong disipulos ni Juan, nag-aayuno sinda, konektado duman sa mensahe ni San Juan Bautista manunungod sa pagbakli. Ang iba nga ni po na Bible commentators nag-suggest na nag-aayuno ining mga disipulo ni Juan in kulita na aresto na si Juan. So mga Fariseo man, so mga disipulos kan mga Fariseo, by the way po, pag sinabi niya itong Pharisee, ang literal na but sabihon kaiyan is separated ones. But sabihon, they desired to be set apart primarily through their strict adherence not only to the law of God but to other man-made laws. Taungilingon nga to ang daan natipan, mga katiwala, ang Old Testament. Mina-requirement sana nin only 1 day fasting a year. Nuwari nini, duman sa inaapod nindang Day of Atonement. Pero sa mga Fariseo, nag-aayuno sinda Lunes, asinman Huwebes. Kaya sabi ni Hesus Kristo, simbag niya duman sa mga tao, ang can the wedding guest fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Igwa ngayang pagkakataon na ining nobyo hahaliyon sa inda, then on that day they will fast. Kita po baga pag ang experience niya to, pag inimbitaran kita o kaya kung kamo po kinasal o kaya inimbitaran sa kasal, no, maugmahon na selebrasyon laon dyan syempre so pictorial, so Santa Misa, so paghadukan kan bagong kasal, then pagabot niya to duman sa reception party talaga. So narumduman ko ito, so kasal kan sa kuyang tugang, so bouquet kan sa iyang agong pinagtotos, so garter, so nagkaraonin cake, etc. No, nagsarayaw, so maugma, no, nagkaranta, maugmahon. Pero maski na nga ni araw kay ni kaugma ang celebration kang modern day wedding, mas pa itong kasal na ginigibo duman sa Israel kay ito. Sa laumpa nun ng pitong aldaw, subilog na village
maselebrar. The newlywed couple were treated royalty, gari baga hadi asin reyna for the entire week. Asin man sa mga amigos, sa mga guests, wala sindang ibang gibuhon kundi mag-ugma. Makisumaro duman sa mga festivities. Asin mapuon ang festivities whenever during a specified window of time the groom decided to show. Dangan papatunugon nila sa trompeta, then mapuuna sa indang party. So, kang taon ni Yesu Kristo, ining sa iyang simbag, they were very aware kung ano ang kagaya-gayahan na yaong duman sa kasal. Kaya hinapot, kaya daw ngayon na magmundo kan mga nakikinasal, kung yaon na dyan sa kakasalon, aram ninda na sa mga wedding guests, sa mga amigo kan nobyo, they would never fast as long as the wedding celebration was happening. So, in fact, Jesus says they could not fast because the religious authorities had outlawed such behavior. Iba pa ng mga religious fanatics na kaipuhan pang mag-ayuno ngaya during the wedding. So, they had to make a law na there should be no fasting during a wedding. Anong pinagsasabi ni Yesu Kristo digdi mang katiwala? Na siya ang bridegroom. Asin sa mga disipulos niya, iyo sa mga wedding guest. Yaon na sa bridegroom, he is present. Asin man ang tamang simbag sa presensya na iyan, bako pag-ayuno. Kundi kaugmahan, feasting. So, dapat sa mga disipulos niya mamugma, minhuli tayaon si Yesu Kristo. He was right there with them. Very interesting digdi mang katiwala, iyo na sa imagery kang Old Testament, di nang pinag-foreshadow si Yesu Kristo bilang sarong nobyo na mapreparar para sa sarong kasal. Pero aram po nindo kung si Isay ang nobyo sa bilog na Old Testament, si Isay ang pinag-describe na nobyo. Walang iba kundi ang mahal na Diyos. Sa mga pages kang Old Testament, God is presented as a loving husband to His people. Pero sa New Testament, nag-shift si Yesu Kristo na Jesus Christ, the Messiah, our Savior, the Son of God, becomes the groom. So, ining ideya kang wedding image rin ni na ginamit ni Yesu Kristo, simple man sana ang mensahe. Ang pinagpapaabot sa tuya that God is here with us. That God came. And the disciples would be foolish to do anything other than celebrate His presence. So, sa tuyang buhay mga katiwala, daw matian man daw ining kagaya-gayahan, nahihiling man daw kan sa tuyang kapwa, ining joy, ining kaugmahan, ining kagaya-gayahan, ining eksperyensyahan niyato, na parte kita kay ining wedding feast kan sa tuyang mahal na Diyos. Huli ta nagdigdi siya sa tuya, huli ta nag-abot siya asin kas kaiba niyato siya sa tuyang buhay. Hopefully, ang sa tuyang buhay, maging continuous na reflection kan pagdigdi kang mahal na Diyos sa satuya. Hopefully, mahiling sa tuyang buhay ining kagaya-gayahan, ining kaugmahan na napadigdi ang mahal na Diyos sa tuya. And hopefully, mahiling iyan kan sa tuyang kapwa. Hopefully, maipamati niya to sa senda ining kagaya-gayahan kan pagiging disipulo kan sa tuyang kagurangan. Maunto kita ning kadikit na panahon sa pagrumdom kan sa tuyang mga personal na kahagadan.
Sa tuyang itas ang gabos na iyan, sa satuyang Diyos Ama. Kita gabos, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Sa kabus po na nagantabay digdi sa tuyang programa na Diyos Baguan Gabos, salamatunon po sa mga naghiling, sa mga nagdango. Panagos na po na suportahan ang sa tuyang istasyon, asin man ang gabos the instrumentalities kan sa tuyang Diocesan Multimedia Services Incorporated. Ini po si Father Kevin Conasher, ang sa inyong katiwala sa katotoohan. Bendisyon ang kamukang mahal na Diyos. Maray na aga po. Napasaindo ang programang Diyos Bago ang Gabos sa Agaliwat. Magsabay asin maging parte kan programang Diyos Bago ang Gabos. Salamat kan sa indong pag-antabay. Ang Diyos Bago ang Gabos. Hatod sa indo kan mga minasunod. PVLB, Cathy Sindin of Prieto Cargo Forwarders. St. Jude Thaddeus, Filipino-Chinese Personal Parish, Legazpi City.